Tara na, kwentuhan na. Bruce Lee laban sa mga extras. Si Bruce Lee, sikat, kilalang artista at martial artist noong dekada 70. Kahit 5 lamang ang nagawa niyang pelikula, tumatak ito sa alaala ng mga taong humanga sa kanya ng husto. Matikas ang dating ni Bruce Lee, makarisma, laglag pa nga ang mga makakakita sa kanya sa personal. Kahit mga artista sa Hong Kong ay di napigilan ang paghanga sa kanya hanggang ngayon. Sa lakas ng karisma ni Bruce Lee, ay hindi maaalis ang may magkaroon ng inggit sa kanya ang ibang tao. Sa personality pa lang ay agaran mo nang makikita ang positive aura sa kanya. Sa galing naman niya sa martial arts, ay hindi rin mapipigilan ang may humanga o mainggit sa kanyang galing. Sa bawat location ng kanyang mga pelikula, ay hindi maiiwasan ang magkaroon siya ng paghamon galing sa mga nanonood o extra sa pelikula. Katulad na lamang ng naranasan niya sa pelikulang Enter the Dragon. Ang iba't ibang saksi sa paghamon kay Bruce Lee ng ilang extra sa shooting ng Enter the Dragon ay naisiwalat ang kwento na ganito. Ayon sa direktor ng Enter the Dragon na si Robert Clouse, may ilang extra na hindi believe kay Bruce Lee, at hinamon niya ang maestro ng duelo. Pag hindi eksena ni Bruce Lee ang kinukunan, umuupo siya kasama ng mga extra. At eto na nga, habang nagpa-practice si Bruce Lee ng kanyang sipa at galaw, ang mga extra ay umuupo sa damuhan para panoorin si Bruce Lee, subalit may isang naglakas ng loob na hamunin siya. Hindi naman pinapatulan ni Bruce Lee ang extra na yon, ngunit mapilit siya na makalaban si Bruce Lee. Sumisigaw ang extra na ayaw siyang patulan ni Bruce, at natatakot ito sa kanya. Malakas mang-asar ang extra na yon, kaya naman hindi na napigilan ni Bruce Lee ang sarili dahil na rin sa pressure ng shooting, ay tinawag niya ang extra na bumaba mula sa taas kung saan ito nakaupo. At tinanggap ni Bruce Lee ang hamon ng mapang-asar na extra. According naman sa kwento ng asawa ni Bruce Lee na si Linda Lee. Nung tinanggap ni Bruce ang hamon ng extra, agad silang nagharap na dalawa. Ayon sa kwento ni Linda Lee, at ng direktor na si Robert Clouse, agad kumilos si Bruce Lee ng mabilis at binigyan niya ng isang matinding sipa ang lalaki, at sinundan pa ito ng isa pa. At isa pa, binigyan ni Bruce Lee ng matinding sipa ang lalaki hindi para saktan siya, kundi para turuan siya ng leksyon. Wala silang nakita na anumang bakas na nasaktan ang extra sa ginawa ni Bruce Lee, subalit pagkabukas ng bibig nito ay dumaloy ang dugo sa bunganga ng extra na ito. Isa pang hamon kay Bruce Lee ng isang extra ayon sa salaysay ng cameraman na si Henry Wong, ay nung wala sina Robert Clouse, wala din si M.R. Chiang at ilang staff sa production. May isang extra na nagpaturo kay Bruce Lee ng tamang pagsipa, nakunan ito ni Henry Wong sa kanyang kamera. Pagkatapos turuan ni Bruce Lee ang extra, nagsabi ito na aalis na. Subalit astig si extra at sinabi kay Bruce Lee na maglaban sila. Tinawag ng extra si Bruce Lee na duwag. Nandoon at saksi ang ilang extra, at ang mother ng extra ay nandoon din. Gusto mapakita ng extra sa lahat yung natutunan niya kay Bruce Lee, kaya hinamon niya ito ng laban. At napapayag na rin siya na labanan ang extra. Sa kanilang mabilis na laban, ay agad napuruhan ni Bruce Lee sa ribs ang extra, at nabali ito. Awar si Bruce Lee sa nagawa niya, kaya naman binigyan niya ng pera agad-agad ang extra na 20,000 Hong Kong dollars at katumba sa 4,000 American dollars. Binigay ni Lee sa mother ng extra ang pera, at sinabing dalhin agad ito sa hospital. Lumipas ang ilang araw, hiningi ni Bruce Lee ang kamera kay Henry Wong, at kukunin niya ang film ng kamera kung saan nakunan ni Henry Wong ang laban na yon. Gusto ni Bruce Lee kunin ang film para sirain yon. Sinabi ni Henry Wong na kukunin niya muna sa laboratory. Pagkalipas ng ilang araw pinadala ni Henry Wong sa Warner Brothers ang film, at nawala ito sa kanyang pag-aari. Pagkatapos ni Bruce Lee mamatay, hiningi ng Golden Harvest ang lahat ng mga kuha ni Henry Wong, handang bayaran ng Golden Harvest Studio si Henry Wong kahit magkano makuha lang nila ang film na yon. Subalit wala na talaga sa kanya. Kung naisip lang noon ni Henry Wong na itabi ang film, at ngayon niya ibenta ito, sa mga collectors o producers, malamang milyonaryo na siya. Don't forget to subscribe.